Yun. After 10 years, nakarating din kami. Hindi namin alam kung anong uunahin namin. Kakain ba, matutulog, or uuwi na. Magandang gabi po. Andito na naman kami, no? Kasalukuyan kami ngayong bumibiyahe. Nakikita nyo naman, papunta kami ngayon sa lugar ng Caramoan sa Camarines Sur. Siyempre, para mamigay ulit ng mga relief goods sa mga nasalanta ng Bagyong Rolly. So, kanina, umalis kami sa Caloocan ng 1:30 ng hapon. Siguro sa tansya namin, maaaring makarating kami doon kinabukasan pa ng alas 9 ng umaga. So pwede pa pong mas tumagal doon yung biyahe namin kung sakaling matraffic o kaya may mga checkpoints kaming madaanan. And maliban pa doon, isa pa siguro makakapagpabagal sa amin yung bigat ng mga dala namin. Plus, siyempre nakita nyo po umuulan, basa yung kalsada, and may mga stopover din kaming gagawin para makapagpahinga. Kasi talagang mahaba yung biyahe, hindi po namin kakayanin ito ng straight. So more or less, baka abutin pa kami ng 16 to 18 hours bago makarating. Kaya hinihingi po namin ang inyong mahabang pasensya sa panonood at samahan niyo po kami sa biyahe namin. Ayun po, huminto kami muna dito, hindi ko alam kung nasan to. Gutom na po kami. Kaya napilitan muna kaming kumain. May dala-dala kaming ulam, manok, lechon manok, ay lechon paksiw, at saka kanin. Kamay-kamayan na lang to. Pasensya na po. Papakita ko muna yung mga kasama ko na, baka sabihin nyo po kasi ako lang yung kumakain eh. Ayan po sila kumakain. Nandito po kami sa Jollibee pero sa labas lang. Ayan po. Ayan, Jollibee ha. May libreng advertisement ka pa. Kaya Jollibee, bacon namin. Katatapos lang namin kumain, medyo nakadalawang kanin. Tapos adobo na matamis. Ewan ko kasi sino nagluto, pero masarap talaga siya. Tapos salamat nga pala kay Renson na bumili ng kape ko. So mahaba-haba pang biyahe. Ulitin ko, no, yung destination namin is sa Caramoan, sa Camarines Sur. So apat kami na sasakyan ngayon na papunta doon. At pagdating namin doon, na-expect namin na alam na ng mga tao na mamimigay kami. So mamaya-maya siguro babiyahe na kami. Nagpapababa lang kami ng kanain at ito, nagkakape. Salamat ulit kay Renson. Na siya rin may hawak ng camera ko ngayon. Laking tulong talaga. Mamaya magbubuhat pa yan. Hindi matutulog yan. May pagkain. Di, tsaka malaki utang na loob niya sa akin eh. Pinaihi ko siya kanina. Kahit alanganin lugar. Kaya alam mo ko na hindi makakatanggi yan sa akin. Ayun po, bumibiyahe na naman kami. Siguro mamaya uli kami stop after mga 3 to 4 hours. Kasi medyo mahaba pa, hindi pa kaya to ng straight na biyahe talaga. Mga 9 hours pa daw yung biyahe namin eh. So ngayon, nakipagpalit na ako, hindi na ako yung nagdadrive. Si Kuya Jun na ngayon yung nagmamaneho. Try po kayo ha, try po kami. So 6 hours kanina ako nagmaneho. Ngayon siya naman. Pwede namang matulog basta't nakadilat lang. Pwede. Medyo marami po kaming ipamimigay ngayon sa lugar ng Caramoan. May mga dala po kaming bigas, dilata, mga noodles, kape, alcohol at hygiene kit. O maliban pa dyan, may dala rin po kaming mga gitara, bass guitar, drum set, bass amplifier, electric amplifier, mga audio mixer, at saka dalawang mic, at saka yung isang active speaker, yung malaking speaker. Para yun ipamimigay naman namin yon dun sa church ng GCIY. Brand new po lahat ito. I'm sure na matutuwa to si Pastor Nilo at yung mga miyembro po ng simbahan. Bigyan ko lang po kayo ng konting background sa simbahan ng GCIY Caramoan. Ang simbahan actually ng GCIY ay dun sa lugar na yon ay mag-iisang taon pa lang. At kahit sa kalagitnaan ng pandemic, marami ang nakakilala sa Panginoon sa lugar na yon.
Sa ngayon, umaabot na siguro sa 200 yung umaattend sa simbahan nila sa loob lang ng isang taon. At sa loob ng isang taon na yun, wala silang ginagamit na instruments every Sunday worship. Oo, kaya talagang pagka nakikita ko yung mga post nila na picture, as in kantahan lang sila at meron silang isang acoustic guitar na ginagamit. So kaya ngayon, may dala kaming pasalubong sa kanila. Kaya yung mga audio equipments na dala namin ay para sa kanila yon. So salamat sa Panginoon sa biyaya, sa mga tumulong upang makatulong sa mga mamamayan ng Karamoan. Alam nyo, naniniwala ako na hindi lang dapat sila nabibless sa mga physical needs nila, but higit sa lahat, yung spiritual na pangangailangan nila. Yun ang isa dapat sa matugunan din natin. Kaya salamat po sa lahat ng tumulong. Salamat po sa inyong lahat. Ngayon po, pansamantala kaming huminto sa isang gasoline station kasi si Kuya Jimmy na nabutas yung gulong niya. So, kailangan namin magpalit ng reserve niya na gulong. So, eto, kasalukuyan namin binabaklas yung reserve at saka yung tatanggalin yung nabutas na gulong. So, thank God na hindi kami na-aksidente at may pamalit naman kaming gulong, so kailangan lang talaga namin munang mag-stop. Yun, magandang gabi. Pangatlong stopover na namin ngayon. Kailangan namin munang huminto para magkape. Ayun. Salamat. Mukhang hindi lang basta kape, mukhang may pandesal pang kasama. Oo. Ano yan? Aba, may Red Bull pala, kala ko pandesal. Ayun, panlaban. Oo, salamat. Oo. Mukhang pag hindi na kinaya to ng kape, Red Bull na. Ewan ko na lang. Pahinga uli. Pampito na yata namin pahinga to eh. Kasi yung kalsada parang wala rin katapusan. Kaya pahinga muna uli. Anong oras kaya kami makakarating? Yun. After 10 years nakarating din kami. Hindi namin alam kung anong uunahin namin. Kakain ba, matutulog, or uuwi na. Hindi. Salamat sa Panginoon dahil nga sa pag-iingat niya na pinoprotektahan kami sa buong biyahe namin. So halos inaabot kami ng mga 18 hours na biyahe. So alam ko na yung Panginoon na mag-sustain sa amin sa buong maghapon at sa mga activity na gagawin pa namin ngayon. Humarap pa talaga sa ngiti. Talaga naman sano. Ito si nanay at saka si tatay, isa sila sa mga unang member na nakilala namin nung first time na pumunta kami dito last year. Sila yung nanggagaling pa sa bundok, sa loob ng isang oras nilalakad nila papunta dito sa church para lang maka-attend sila. So naalala namin last year, tinanong namin sila kung may kuryente ba dun sila sa bundok. Sabi nila nga wala. At kahit daw sa paglalakad nila, nahihirapan daw sila kasi lalo na pagkagabi. So madilim daw talaga yung paligid. Kaya
Ngayon, sa pagbabalik namin, may sorpresa kami sa kanila. Kahit man lang sa maliit na bagay na to ay makatulong kami sa kanila. Ito ay solar powered light na pwede rin flashlight. Bali ngayon tinuturuan sila ni Pastor Cesar kung paano siya gamitin. Ilang minuto po yung paakyat po doon sa inyo? Isang oras? Nagulat ka. Nagulat ka isang oras. Anong minuto? sa Maynila may tricycle pa yan. Sa kanila yon isang oras kasi walang pahipahinga yun eh. Eh pag sa atin ilang istasyon yun eh. Paano yung hinto nun? Good morning. Medyo hindi ako masyadong pasensya na, kahapon hindi ako masyadong nakapag-video. Kasi talagang busy kami dun sa relief operation at saka maliban pa dun, binigyan lang kasi kami ng ng enough time lang para ipamigay lahat yung dala-dala namin. Hindi kami inallowed na mag-stay pa doon. Gusto man nga namin pumunta doon sa beach muna ng Karamuan para mag-spend ng time at saka makapagpahinga. Pero hindi na rin kami binigyan ng pagkakataon kasi nga dahil nga alam nyo na dahil nasa pandemic pa rin tayo at galing kami ng Maynila, ng Caloocan. So nirespeto natin yon kung ano man yung desisyon ng lugar doon. Pero ganun pa man, nagpapasalamat kami kay Mayor na pinayahagan kami na mamigay doon ng mga relief goods. So ang ginawa na lang namin, naghanap kami ng beach na lang sa ibang lugar kasi talagang hindi namin kakayanin kung bibiyahe kami pabalik ng Caloocan agad ng ganun-ganun lang na hindi nakakapagpahinga. So ngayon, natulog kami dito sa isang resort na medyo malapit lang pero hindi nga sakop nung lugar na yon. Dito kami nagpahinga. So yung mga kasama ko naligo kagabi. Pero ako mas pinili kong matulog dahil talagang kailangan kong bumelo uli mamaya. Napakaganda dito. Grabe, nakikita niyo yung isla na yon, nando sa dulo na yon, yung maliit na yon. Beach din yon, yung isla na yon. Hindi ko lang alam kung artificial yon, pero kahapon nung medyo maliwanag, kitang-kita ko yung beach nila doon. Sand talaga yung nakapaligid sa kanya. So kung gusto niyo pumunta doon, kailangan niyo muna sumakay ng bangka. Ang alam ko, nung nagtanong kami kahapon, ang bayad per head sa tao para lang dalhin doon ng bangka ay 200 per head. Tapos ang isang grupo daw, kung grupo kayo, katulad namin kasi halos nasa mga 10 siguro kami mahigit. So kung pupunta kami doon, ang babayaran daw namin para makapag-stay kami doon is 2.5 yung grupo namin. So not bad, pwede na. Kasi dito pa lang sa malayo nakikita ko mukhang maganda. Pero mas pinili na namin na mag-stay dito since hindi naman talaga kami magtatagal at gusto lang namin magpahinga overnight. Kasi maya-maya rin bibiyahe kami. Pero yes, pwede kayong pumunta dito. Hindi ko lang matandaan Ano ba pangalan ng lugar na to? Anong beach na to? Maangas. Maangas ba? Sigurado ka? Ayun, Maangas Beach daw ang pangalan ng lugar nung resort nito. So pwede niyo silang hanapin dito rin sa Camarines Sur. Ngayon, yung island, ayun ang itsura niya. Ganda. White sand. Di ba? Sayang lang hindi ko kayo nabigyan ng video mismo sa lugar na yon. At kailangan na rin namin umuwi mamaya Doon sa mga tumulong uli na nagpadala ng mga tulong nila, gusto kong magbigay sa inyo ng pasasalamat. At ang Diyos ang bahalang magbalik nun sa inyo. At nagpapasalamat din ako sa Ragas Foundation. Talagang ang dami nilang ipinamigay. Sila yung isa sa partner namin pa sa pagbibigay ng mga relief goods. So sa team nila, maraming salamat. At pwede nyo rin silang i-follow at saka i-subscribe sa YouTube. Ang YouTube channel nila is Ragas. So hanapin nyo sila guys kung naniniwala kayo doon sa mga kabutiang ginagawa nila. Ito siguro yung pinaka-list na maitutulong natin sa kanila pagsuporta, yung i-subscribe sila.